Bakit sa isang maliit na bansang isla pa sa dulong silangan? Sa taas na 10,000 metro, sa loob ng hindi makontrol na eroplano ng maharlikang pamilya, bumalot ang desperasyon sa mga dugong bughaw ng Espanya. Para sa kanila, ang Pilipinas ay isa lamang bansang tagagawa para sa mga kanluraning bansa. Ngunit sa kanilang paglapag sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, isang hinaharap na higit pa sa kanilang inaasahan ang sumalubong sa kanila. Isang makabagong teknolohiyang medikal na tila mahika ang nagligtas sa buhay ng isang mataas na opisyal, isang hospitalidad na kasing ganda ng sining, isang siyudad na hindi natutulog, isang tunay na metropolis ng hinaharap. Ang 72 oras lamang na pananatili ay yumanig sa buong pananaw ng mapagmataas na hari at sa huli nagpilit sa kanyang sabihin, ang Pilipinas ang dapat nating maging guro. Ito ang nakakagulat na katotohanang ibinunyag ng isang security chief na naglingkod sa hari sa loob ng 25 taon habang nanginginig ang boses. Isang kwento kung paano namangha ang mundo sa Pilipinas. Isang katotohanang hindi kailanman ibinalita sa mga pahayagan. Halina't samahan ninyo ako sa likod ng mga pangyayari sa NAIA noong araw na iyon. Ang sorpresang dala ng emergency landing sa NAIA. Nagulantang ang buong mundo nang aminin ng hari ng Espanya ang katotohanan tungkol sa pagtrato sa kanya ng Pilipinas matapos ang biglaang paglapag. Mga kaibigan, nagkakagulo ngayon ang buong Europa. Nagpatawag ng isang biglaang press conference ang hari ng Espanya na yumanig sa buong mundo. Ang Pilipinas ay isang guro na dapat nating tularan. Aniya, masyado tayong naging mayabang. Ano nga ba ang nangyari para magsalita ng ganito, ang isa sa pinakamatandang monarkiya sa Europa? Ang lahat ay nagsimula 4 na araw lang ang nakalipas. Isang emergency landing sa NAIA. Nang mapilitang lumapag sa Pilipinas ang eroplano ng maharlikang pamilya ng Espanya dahil sa technical trouble, ang unang reaksyon daw ng mga maharlika ay ito. Kaya ba tayong asikasuhin ng maayos ng maliit na islang bansang iyon sa Asya? Ngunit makalipas ang 72 oras, 180 degrees ang naging pagbabago sa kanilang pananaw. Nagdagsaan ang mga international media sa NAIA at nagpatawag ng emergency meeting ang mga leader ng iba't ibang bansa sa Europa. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng 3 araw na iyon? Ako si Carlos Martinez, ang hepe ng seguridad ng maharlikang pamilya ng Espanya. 25 taon na akong naglilingkod sa mahal na hari. Ngunit ngayon lang ako nakaranas ng ganitong pagkabigla sa buong buhay ko. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ng direkta ang hindi kapanipaniwalang pangyayaring ito. Bago ako magsimula, kung pipindutin ninyo ang like at subscribe button, malaki ang maitutulong nito upang maipakilala pa natin ang mga kamangha-manghang kwento ng Pilipinas. Magandang araw. Ako si Carlos Martinez, ang hepe ng seguridad ng hari ng Espanya. Sa loob ng 25 taon, sinamahan ko ang mahal na hari hindi lang sa buong Europa, kundi maging sa gitnang silangan at Amerika. Naranasan ko na ang lahat ng uri ng pagsalubong at nakatuloy na ako sa mga paliparan at hotel na sinasabing may pinakamataas na antas sa buong mundo. Ngunit ang nasaksihan ko sa NAIA noong araw na iyon ay lubusang yumanig sa aking 25 taong karera. Nagsimula ang insidente sa eroplano ng maharlikang pamilya na umalis mula sa Madrid patungo sa ibang bansa sa Asya. Ito ay isang opisyal na pagbisita kasama ang mahal na hari, ang reyna at 6 na opisyal ng palasyo. Lahat ng schedule ay maingat na binalangkas. Habang binabagtas namin ang himpapawid ng Pilipinas, biglang umalog ng malakas ang eroplano. Nagulat ang kapitan ng isang emergency. May malubhang problema raw sa hydraulic system at kailangan naming lumapag agad sa pinakamalapit na paliparan. Ang pinakamalapit ay ang Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, mga 40 minuto ang layo. Masyado pang malayo ang aming destinasyon at ang iba pang paliparan. Kung isasaalang-alang ang kondisyon ng eroplano, ang NAIA ang tanging pagpipilian. Nang iulat ko ang sitwasyon sa mahal na hari, kumunot ang kanyang noo. Isa sa mga tagapayo ng hari ay hindi man lang itinago ang kanyang pagkadismaya. Ganoon ang kanilang pagtingin sa Pilipinas, isang maliit na islang bansa sa Asya na gumagawa ng mga produkto, hindi isang bansang karapat-dapat bisitahin ng isang maharlikang pamilya mula sa Europa.
Iyon ang nasa isip nila. Ngunit wala kaming pagpipilian. Kaligtasan ang pinakamahalaga. Bago pa man kami lumapag, nagsimula na ang mga sorpresa. Ang boses na narinig namin mula sa control tower ng NAIA ay nasa perpektong Espanyol. Saan man kami magpunta sa Europa, Ingles ang karaniwang ginagamit, pero mula sa isang paliparan sa Asya, Espanyol ang narinig namin. Ang accent ay tulad ng sa rehiyon ng Castilla, ang standard na Espanyol. Ang proseso ng emergency landing ay napakabilis. Agad na inihanda ang runway at nakahanda na ang mga bumbero at ambulansya. Ang paglapag ay hindi ka panipaniwalang naging makinis. Hindi mo aakalaing nag-emergency landing kami dahil sa problema sa hidroliko. Pagbukas ng pinto ng eroplano at paglabas namin sa jet bridge, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Nakahanay sa pasukan ng mga staff na nakasuot ng eleganteng barong Tagalog. Mahigit 15 katao ang magalang na yumuko at bumati sa amin sa matatas na Espanyol. Ang Pilipinong nasa unahan ay nagpakilala sa perpektong Espanyol. Siya raw ang pinuno ng NAIA Special Operations Team at nagsilbi bilang diplomat sa Madrid sa loob ng 7 taon. Ang kanyang bigkas ay eksaktong katulad ng isang taga-Madrid. Maging ang paggamit niya ng formal na pananalita ay perpekto. Isang espesyal na serbisyo ang inihanda para sa mahal na hari. Isang eleganteng wheelchair na may nakaukit na sagisag ng maharlikang pamilya ng Espanya. Paano nila nagawang ihanda ang ganito nang walang paunang abiso dahil sa emergency landing? Nagtataka ako, mas lalo akong nagulat sa sumunod. Inalok ang bawat miyembro ng maharlikang pamilya ng sariwang buko juice, isang tradisyonal na inumin sa Pilipinas, at hindi ako makapaniwalang naihanda nila ito. Bukod pa rito, may kasama pang mainit na ensaymada. Habang naglalakad kami sa pasilyo, nagpatuloy ang mga sorpresa. Sa mga dingding ng koridor ay nakasabit ang mga dekalidad na replika ng mga obra maestra ng mga Pilipinong pintor, mga gawa ni na Amorsolo, Luna at Manansala. Hindi ko alam kung palagi ba itong nakasabit o may nagpalit para sa amin. Ang proseso ng imigrasyon ay mas mabilis pa. Ginanap ito sa isang espesyal na VIP area, kung saan magalang kaming ginabayan ng isang immigration officer sa wikang Espanyol. Wala pang 2 minuto ang pag-check ng pasaporte. Mas mabilis pa kaysa sa Barajas Airport sa Madrid. At doon, may isang hindi inaasahang alok. Isang medical team na naghihintay ang nag-alok ng check-up. Sigurado raw na nabigla kami sa emergency landing, kaya nais nilang tiyakin kung maayos ang aming kalagayan. Isang pag-aalaga na hindi namin naranasan saan man sa Europa. Ang aming mga bagahe ay nakaayos na. Bawat maleta ay may etiketang nakasulat sa Espanyol at Ingles ang pangalan ng may-ari. Nakaimprenta rin ang sagisag ng maharlikang pamilya ng Espanya. Hindi ko alam kung sino at kailan ito inihanda. Ang hepe ng team ay nagrekomenda pa ng hotel. Mayroon daw ilang hotel sa Maynila na mayroong royal floors na eksklusibo para sa mga dugong bughaw mula sa Europa. May mga staff daw na nagsasalita ng Espanyol at may hiwalay na kusina para sa Spanish cuisine. Ipinaliwanag niyang madalas itong gamitin ng mga maharlikang bisita mula sa Europa. Paglabas namin ng paliparan, muli kaming namangha sa mga sasakyang naghihintay. Nakahanay ang mga Mercedes Maybach, nakapareho ng klase ng ginagamit namin sa Madrid. Ang mga driver ay nakasuot ng suit at puting guantes. Sa loob ng bawat sasakyan, mayroong mga Espanyol na pahayagan tulad ng El Pais at Marca na may petsa ng araw na iyon at malamig na sariwang fruit juice. Walang sinuman ang humiling nito. Ayon sa hepe ng team, nakatanggap sila ng emergency call mula sa Spanish Embassy at sinabi nilang gagawin ng Pilipinas ang lahat para sa kanilang mga bisita. Hindi ako makapaniwalang naihanda nila ang lahat ng ito sa loob lamang ng 40 minuto matapos matanggap ang balita tungkol sa emergency landing. Nang makalabas ang mga sasakyan sa airport at pumasok sa Skyway, unang nagsalita ang mahal na hari. Ang tanawin sa labas ay lubos na iba sa kanyang inaasahan. Walang katapusang hanay ng mga nagtataasang gusali. Isang perpektong highway na may maraming linya. Walang tigil na daloy ng mga mamahaling sasakyan. Isang infrastruktura na hindi nalalayo sa Madrid o Barcelona. O baka higit pa, sa magkabilang gilid ng Skyway,
May mga kondominium na tila lampas 30 palapag. Hindi lang isa o dalawa, kundi 12 dosenang walang katapusan. Ang mga matataas na gusaling sa Espanya ay makikita lamang sa sentro ng Madrid, ay karaniwang tanawin lamang dito. Nang tawirin namin ang isang malaking ilog, nawalan kami lahat ng imik. Ang tanawin ng gabi sa Maynila ay talagang kahanga-hanga. Ang mga ilaw sa magkabilang pampang ng ilog ay walang katapusan, at ang mga tulay ay nagniningning sa iba't ibang kulay ng ilaw. 6 na tulay ang nakikita namin mula sa aming kinalalagyan. Tahimik na bumulong ang isa sa mga tagapayo. Paano nakapagtayo ng ganitong syudad ang isang bansang walang likas na yaman? Pareho kami ng tanong. Ang Espanya ay isang makapangyarihang bansa sa Europa at dating namuno sa mundo. Ngunit ang islang bansa sa Asya na minamaliit namin ay ganito pala. Habang papasok kami sa sentro ng lungsod, mas lalo kaming namangha. Ang mga gusali ay nagpapaalala sa Manhattan, New York at ang mga kalye kahit pasado 9:00 na ng gabi ay maliwanag na parang araw. Ang mga tindahan ay bukas at nagliliwanag at ang mga kalye ay puno ng mga tao. Ang mas nakakagulat ay ang mga taong naglalakad. Ang mga babae ay malayang naglalakad mag-isa at walang bahid ng takot. Sa Madrid, kailangan mag-ingat kung maglalakad ang isang babae mag-isa sa gabi. Ngunit dito, natural lang ito. May mga convenience store na bukas, 24 oras sa bawat kanto. Ayon sa paliwanag ng hepe ng team, mayroong mahigit 50,000 convenience store sa Pilipinas. Kahit 3:00 ng madaling araw, makakabili ka ng kailangan mo, makakapagbayad ng bills at makakapagpadala ng pakete. Isang maliit na tindahan ay nagsisilbing bangko at post office. Pagdating namin sa hotel, muli kaming nagulat. Ang karangyaan ng lobby ay hindi nalalayo sa Ritz Hotel sa Madrid. Bukod dito, marami sa mga staff ang matatas magsalita ng Espanyol. May mga taga-Latin America at mayroon ding mga taga-Espanya. Ang general manager ng hotel ay bumati sa amin sa perpektong Espanyol. Taga Barcelona daw siya at 12 taon nang nagtatrabaho sa Pilipinas. Nagulat kaming lahat nang malaman naming maraming nagsasalita ng Espanyol ang naninirahan sa Pilipinas. Mayroon ng ugnayan na matagal nang nangyayari na hindi namin alam. Habang ginagabayan kami papunta sa Royal Suite, nalaman namin ang isang nakakagulat na katotohanan na ang Pilipinas ay isa sa mga nangungunang ekonomiya sa mundo. Na ang mga appliances at sasakyan mula sa mga kumpanyang may operasyon dito ay sumasakop sa malaking bahagi ng pandaigdigang merkado, na maraming skyscraper sa gitnang silangan ay itinayo ng mga Pilipinong inhinyero at manggagawa. Pagpasok namin sa silid, lahat kami ay napahanga. Ang tanawin ng Maynila mula sa Ika, 5 palapag ay talagang kamangha-mangha, isang karagatan ng ilaw na walang katapusan sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ay bumubuo ng mga ilog ng liwanag. Iba ito sa gabi ng Paris o London. Mayroon itong sariling nakakabighaning kalakihan. Tumayo ang mahal na hari sa tabi ng bintana at matagal na tumingin. At mahinahon niyang sinabi, masyado nating minaliit ang Pilipinas. Ang bansang ito ay tunay na kahanga-hanga. Nang dumating ang hapunan mula sa room service, naghihintay ang huling sorpresa, perpektong lutuing Espanyol. Jamon Iberico, paella, gazpacho. Ang lasa ay kasing sarap ng isang Michelin-starred restaurant sa Barcelona. Ipinaliwanag na ang chef ay mula sa Sevilla at 15 taon nang nagtatrabaho sa Pilipinas. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga nasaksihan ko sa loob lamang ng ilang oras ay hindi maalis sa isip ko, ang perpektong pag-aasikaso sa airport. Ang mga staff na nagsasalita ng Espanyol, ang kamangha-manghang infrastruktura ng lungsod, at higit sa lahat, ang masusing pag-aalaga sa mga bisita. 25 taon na akong naglalakbay sa buong mundo at nakaranas ng maraming pagsalubong, ngunit ngayon lang ako nakaranas ng ganito. At ito ay simula pa lamang. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sa restaurant ng hotel, nakita ko sa labas ang mga taong papasok sa trabaho. 7:00 pa lang ng umaga, pero abala na ang mga kalye. Mga empleyadong naka-corporate attire ang mabilis na naglalakad papunta sa MRT at mga estudyante na may mabibigat na bag ang papunta sa paaralan. Isa sa mga tagapayo ng hari ang nagsabi, mukhang madaling araw pa lang ay kumikilos na ang mga taong ito.
Ipinaliwanag ng General Manager na ang mga Pilipinong propesyonal ay masisipag at madalas ay maagang pumapasok. Bandang 10:00 ng umaga, sinabi ng mahal na hari na gusto niyang libutin ang Maynila. Ang orihinal na plano ay bisitahin ang ibang bansa, ngunit tumagal ng 2 araw ang pagkumpuni ng eroplano. Kaya napilitan kaming manatili sa Maynila. Binisita namin ang isang malaking shopping complex sa gitna ng lungsod. Pagbaba namin, isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang bumungad sa amin. Hindi mo aakalaing nasa loob ka ng isang gusali sa sobrang liwanag at lawak. Ang taas ng kisame ay tila 10 metro at ang ilaw ay parang natural na sikat ng araw. Ang pinakagulat namin ay isang espasyo na parang isang higanting bookstore o art gallery. Isang malawak na espasyo na may mga aklat at sining. Daan-daang tao ang tahimik na nagbabasa o tumitingin sa mga obra. Mula sa mga estudyante hanggang sa mga propesyonal at matatanda, iba't ibang edad ang nandoon. Matagal na pinagmasdan ng mahal na hari ang eksena. Ang konsentrasyon sa mukha ng mga nagbabasa. Ang tahimik ngunit masiglang kapaligiran. Isang tanawing hindi pa niya nakita sa alinmang aklatan sa Madrid. Naglakad kami sa pagitan ng mga estante at tiningnan ang mga pamagat ng libro, medisina, engineering, negosyo, mga banyagang wika. Karamihan ay mga espesyal na libro. Mas marami ang mga praktikal na libro kaysa sa mga nobela at pangkalahatang kaalaman. Isang batang propesyonal ang nagbabasa ng isang management book sa Ingles, habang isang binatang mukhang estudyante sa kolehiyo ang may bukas na libro sa programming at may ginagawa sa kanyang laptop. Ipinaliwanag ng aming guide, mataas po ang literacy rate sa Pilipinas at mahilig sila sa mga libro para sa self-improvement at profesional na pag-unlad. Nananghalian kami sa isang Japanese-Filipino fusion restaurant na may Michelin star. Inihanda nila ang isang espesyal na tasting menu para sa maharlikang pamilya, isang modernong interpretasyon ng tradisyonal na lutuing Pilipino. Ang unang putahe ay isang deconstructed na adobo na may Wagyu beef. Natutunaw ito sa bibig. Mas malambot pa kaysa sa Iberico pork ng Espanya. Lumabas mismo ang chef at nagpaliwanag. Nagtapos daw siya sa isang sikat na culinary school sa Paris, ngunit nabighani siya sa lutuing Pilipino, kaya bumalik siya. Ang lutuing Pilipino ay isang agham ng fermentation at pag-iingat, aniya. Ang paggawa lang ng isang simpleng sabaw ng sinigang ay nangangailangan ng 12-dosenang sangkap at pasensya. Habang kumakain, ang tanawin sa labas ng bintana ay nagbigay ng isa pang sorpresa, oras ng tanghalian at abala ang mga kainan. Mabilis na kumakain ang mga empleyado bago bumalik sa opisina at walang tigil ang mga delivery motorcycle. Nakakita rin kami ng isang robot na nagde-deliver ng pagkain. Ano ang robot na iyon? Tanong ng isang tagapayo. Delivery robot po, sagot ng guide. Kamakailan lang po ito sinimulan at makikita na sa iba't ibang bahagi ng syudad. Kusang gumagalaw sa bangketa, sumusunod sa traffic lights at umiiwas sa mga tao. Sa hapon, nilibot namin ang Bonifacio Global City, BGC, isang lugar kung saan nagtitipon ang mga kumpanya ng teknolohiya. Sa pagitan ng mga matataas na gusali, may mga parke at pasilidad na pangkultura. Ang mga higanteng gusaling salamin ay kumikinang sa sikat ng araw at sa bawat isa ay pangalan ng isang pandaigdigang kumpanya. Ipinaliwanag ng guide na dito nakakonsentra ang mga kumpanya ng information technology at maraming developer ang nagtatrabaho dito. Sa isang plaza sa harap ng isang gusali, may mga kabataang nagtitipon at may ipinapakita. Nang lumapit kami, isang event pala iyon kung saan ipinapakita ng mga estudyante sa kolehiyo ang kanilang mga gawang robot. Isang maliit na robot na kasinlaki ng palad ang kusang gumagalaw, umiiwas sa mga hadlang at bumabati pa kapag nakakilala ng mukha. Tinanong ng mahal na hari ang mga estudyante, saan ninyo ito natutunan? Sumagot sila na sila lang ang gumawa nito sa kanilang university club. May mga itinuro ang propesor, ngunit karamihan ay natutunan nila sa online lectures at mga libro. Dapit hapon, pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang lugar na maraming tutorial center. Dahil oras ng uwian, puno ng tao ang kalye, ngunit ang nakakagulat ay ang mga gusali kung nasaan ang mga center na ito. 12-12 ng karatula sa bawat gusali.
at walang tigil ang pagpasok at paglabas ng mga estudyante. Ipinaliwanag ng guide, ang sigasig sa edukasyon sa Pilipinas ay isa sa pinakamataas sa mundo. Ibibigay ng mga magulang ang lahat para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Sa harap ng isang center, nakita namin ang mga estudyanteng lumalabas. Pasado 10:00 na ng gabi, ngunit mga high school students pa lang ang katatapos mag-aral. Mukha silang pagod, ngunit may hawak pa ring libro. Noong gabing iyon, nagtipon sa silid ng hotel ang mahal na hari at ang kanyang mga tagapayo. Pinag-usapan nila ang mga nakita sa buong araw. Iisa ang kanilang konklusyon. Ang lakas ng bansang ito ay nagmumula sa edukasyon. Kahit walang likas na yaman, kung huhubugin ang mga tao, ganito ang maaaring marating. Ano kaya ang ginagawa ng mga kabataan sa Espanya ngayon? Sabi ng isang tagapayo, masyado tayong naging kampante. 2:00 ng madaling araw, bigla kaming nakarinig ng sigaw mula sa katabing silid. Agad akong tumakbo at nakita ko si Secretary Jose Alvarez, isa sa mga tagapayo na nakahawak sa dibdib at bumagsak. Siya ay 72 taong gulang, may diabetes at high blood pressure. Maputla ang kanyang mukha at pinagpapawisan ng malamig. Hirap siyang huminga, tipikal na sintomas ng atake sa puso. Agad akong tumawag sa front desk ng hotel. Tumawag kayo ng ambulansya. Isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Wala pang 3 minuto, dumating sa silid ang 4 na paramedic kasama ang staff ng hotel. Mayroon na palang emergency medical equipment ang hotel at may direktang linya sa isang malapit na universidad na ospital. Ang kilos ng mga paramedic ay organisado. Agad nilang ikinabit ang isang portable ECG machine at isinuot ang oxygen mask. Ang babaeng mukhang team leader ay kumuha ng isang tablet at kumonekta sa kung saan. Isang doktor ang lumitaw sa screen. Nagpakilala siya bilang professor ng emergency medicine sa ospital. Pinapanood daw niya ang ECG data sa real time. Posibleng acute myocardial infarction at kailangan siyang dalhin agad sa ospital. Nag-alinlangan ako. Kailangan kong kumonsulta sa personal na doktor ng maharlikang pamilya, sabi ko. Ngunit matigas na sinabi ng paramedic, mayroon na lang tayong 5 minutong golden time. Kung hindi tayo magdedesisyon ngayon, mapapahamak siya. Nagdesisyon ng mahal na hari. Magtiwala tayo sa ospital ng Pilipinas, aniya. Ang mga nakita niya kahapon ay malamang na nakaimpluwensya sa kanyang desisyon. Wala pang 1 minuto. Inilipat ng mga paramedic ang pasyente sa stretcher at sinimula ng IV line. Handa na ang elevator. At sa labas ng hotel, nakaparada ang isang modernong ambulansya. Ang loob nito ay parang isang maliit na intensive care unit, kumpleto sa mga medical equipment, at sa monitor ay real-time na ipinapakita ang vital signs ng pasyente. Mas maganda pa ang gamit kaysa sa ambulansya ng Royal Hospital sa Madrid. Nang umandar ang ambulansya, isa pang sorpresa ang nangyari. Lahat ng traffic lights ay naging berde. Kahit 2:00 ng madaling araw, may mga sasakyan pa rin, ngunit lahat ay tumabi. Smart signal system, paliwanag nila, kung saan automatikong nag-adjust ang mga ilaw kapag may dumaang emergency vehicle. Sa loob ng sasakyan, nagpatuloy ang paggamot. Gamit ang tablet, real-time na. Nakikipag-usap ang mga paramedic sa ospital habang nagbibigay ng gamot. Kapag may utos ang doktor, agad nilang ginagawa. Unti-unting nag-stabilize ang presyo ng dugo at pulso ng pasyente. 5 minuto lang, nakarating kami sa ospital. Sa pasukan, 8 medical staff na ang naghihintay. Tinawag nila ang pangalan ng pasyente. Handa na ang lahat, diretso na raw sa operating room. Ang mismong hepe ng cardiology ang sumalubong sa amin. Nagpakilala siya. Nag-training daw siya sa Johns Hopkins sa Amerika. Nabuo na raw niya ang team at nakuha na ang medical records ng pasyente mula pa nang umalis ang ambulansya. Paano ninyo nakuha agad ang medical records niya mula sa Espanya? Tanong ko. Sa pamamagitan po ng Spanish Embassy, sagot ng propesor. Nag-request kami ng emergency transfer sa Madrid at natanggap namin sa loob ng 10 minuto. Maayos po ang International Medical Information System namin. Bago pumasok sa operating room, ipinaliwanag ng propesor. Barado raw ang coronary artery kaya hindi makadaloy ang dugo sa puso. Kailangan magpasok ng stent
para palawakin ang ugat. Tatagal daw ng 1.5 oras ang operasyon. Dinala kami sa waiting room. Nagulat kami nang makita sa screen ang real-time na broadcast ng operasyon. Para po ito sa transparency, sabi nila. Kung gugustuhin ng pamilya, maaari nilang panoorin ang buong proseso. Ang operating room sa screen ay parang isang spaceship. 6 na malalaking monitor ang nakakabit sa pader at isang robotic arm mula sa kisame ang gumagalaw ng may precision. AI-assisted robot, paliwanag ng isang nurse. Kinokorekta nito ang anumang panginginig ng kamay ng doktor para mas maging tumpak. Pagkalipas ng 15 minuto, nabuksan ang baradong ugat. Normal na ang daloy ng dugo at nag-stabilize ang tibok ng puso. Ngunit tinitigang mabuti ng propesor ang monitor at sinabing kailangan pa ng isang operasyon. May 70% na bara sa isa pang ugat. At kung hindi ito aayusin ngayon, may panganib na maulit ito sa loob ng 6 na buwan. Ang karagdagang operasyon ay natapos sa loob ng 15 minuto. Ang kabuuang oras ng operasyon, 1 oras at 40 minuto. Nang ilabas ang pasyente mula sa operating room, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Gising na siya at nakangiti. Dahil sa pulso, ipinasok ang catheter, mabilis daw ang paggaling. Pagkalipas ng 6 na oras, makakalakad na siya. Sa Espanya, kailangan ng hindi bababa sa 2 araw na pananatili sa ospital pagkatapos ng ganitong operasyon. Dito, maaari na siyang lumabas sa loob ng 2 araw. Ang gastos sa operasyon ay nakakagulat din, humigit kumulang $10,000. Sa Madrid, aabutin ito ng $200,000. Habang papunta sa silid, isa pang sorpresa ang naghihintay. Mga robot ang naghahatid ng gamot at medical supplies sa koridor. Sa mga screen sa dingding, real-time na ipinapakita ang estado ng bawat pasyente. Mula sa nurse station, mamomonitor ang lahat ng pasyente. Ang silid sa ICU ay mas maganda pa kaysa sa isang hotel suite. Malawak, malinis, at isang buong pader ay salamin kung saan tanaw ang gabi ng Maynila. Sa tabi ng kama ay may mga medical equipment, ngunit ang disenyo ay moderno at hindi mukhang ospital. Ang pinakagulat namin ay isang hologram na lumabas mula sa kisame, isang 3-dimensional na imahe ng puso ng pasyente. Malinaw na nakikita ang real-time na pagtibok nito. Isang artificial intelligence daw ang 24 oras na nagmomonitor sa puso at kapag may senyales ng problema, agad na inaabisuhan ang medical team. May isang dedikadong nurse. Nagulat kami, matatas siyang magsalita ng Espanyol. Pilipina siya na nagtapos ng nursing sa isang universidad sa Pilipinas. Kahanga-hanga po ang medical system dito, kaya dito ako nagtatrabaho, aniya. Ipinakita niya sa amin sa isang tablet ang 24-hour care plan ng pasyente. Detalyado ang schedule ng gamot, rehabilitation, at pagkain. May 3D animation pa na nagpapaliwanag sa epekto ng gamot, side effects, at tamang paraan ng ehersisyo. May isa pang maliit na device, isang wearable ECG monitor, isinusuot na parang relo. 24 oras nitong sinusubaybayan ang puso at ipinapadala ang data sa medical team. Maaari rin daw itong ipadala sa personal na doktor sa Espanya. Kinabukasan, nagsimula ang rounds ng mga doktor. Hindi lang isa, kundi isang team ng mahigit 10 doktor. Mga propesor mula sa cardiology, endocrinology, rehabilitation medicine, nutrition, at mental health. Team-based care, paliwanag nila kung saan sabay-sabay na tinitingnan ng iba't ibang espesyalista ang pasyente. Isa-isang sinuri ng mga propesor ang pasyente. Kakaiba ang paraan nila. Sa halip na stethoscope, ginamit nila ang isang portable ultrasound device para tingnan agad ang puso at iba pang organo. Ang imahe ay lumalabas agad sa tablet at sabay-sabay nila itong tinitingnan habang nagpapalitan ng opinyon. Ipinakita ng endocrinologist ang blood sugar graph ng pasyente. Detalyado ang pagbabago nito mula kagabi. Tumaas ito ng bahagya ng 3:00 ng madaling araw, ngunit automatikong nag-adjust ang insulin pump para gawin itong normal. Ang continuous glucose monitor at insulin pump ay konektado at isang AI ang namamahala sa blood sugar. Iminungkahi ng rehabilitation professor na simulan na ang cardiac rehab, isang customized na programa gamit ang virtual reality. Sa screen sa dingding,
Lumitaw ang 3D avatar ng pasyente, ipinapakita ang tamang postura habang nag-eehersisyo. Mas nakakagulat ang ipinakita ng nutritionist. Sinuri raw nila ang genes ng pasyente. Mula sa sample ng dugo na kinuha kagabi, sinuri nila ito sa loob ng isang gabi. Mabagal daw ang metabolism niya sa sodium, kaya naghanda sila ng low-salt menu na angkop sa kanya. Nagdagdag din ang mental health professor. Madalas daw magkaroon ng depression pagkatapos ng heart surgery, kaya magbibigay sila ng isang AI counseling program. Posible raw itong makipag-usap sa Espanyol. Pagkatapos ng rounds, tinanong ko ang cardiologist, ganito ba ang pagtrato sa lahat ng pasyente? Ito po ang standard of care sa aming ospital, sagot niya. Pareho lang po ang serbisyo kahit sa mga pasyenteng may public health insurance. Nang dumating ang tanghalian, muli kaming nagulat. Lutuing Espanyol, low-salt paella at isda, ngunit masarap. Ang nutritionist mismo ang nagpaliwanag na isinaalang-alang nila ang resulta ng gene analysis, relihiyon at kultura ng pasyente sa pagbuo ng menu. Sa hapon, pumunta kami sa rehabilitation center. Isang malawak na espasyo na kasing laki ng gym, puno ng iba't ibang exercise equipment na konektado sa isang advanced monitoring system. Habang nag-eehersisyo ang mga pasyente, real-time na sinusubaybayan ang kanilang heart rate at blood pressure. Nagulat kami nang makita ang isang matandang lalaki na naglalakad sa treadmill 3 araw pa lang matapos operahan sa puso. Ipinaliwanag ng therapist na binibigyang diin sa Pilipinas ang maagang rehabilitasyon, mas maagang kumilos, mas mabilis gumaling. Sinimulan din ang virtual reality rehab program para sa pasyente. Pagsuot niya ng headset, isang magandang dalampasigan ang lumitaw. Naririnig ang alon at nararamdaman ang malamig na hangin. Dahan-dahan siyang naglakad sa screen. Sa totoo, naglalakad lang siya sa isang lugar. Ngunit sa virtual world, pakiramdam niya ay naglalakad siya sa tabing dagat. Nasa tamang range po ang heart rate niya, sabi ng therapist habang tinitingnan ng monitor. Automatikong ina-adjust ng AI ang programa ayon sa kondisyon ng pasyente. Gabi, lumabas ang resulta ng detailed gene analysis. Sa isang conference room, isang malaking gene map ang nasa pader. Ipinaliwanag ng doktor na mayroon siyang partikular na gene mutation na nagpapataas ng panganib sa cardiovascular disease. Ngunit sa isang preventive program, maaaring mabawasan ang panganib ng 70%. Nakatanggap din siya ng customized na reseta, mga gamot na tinimpla ayon sa kanyang genes. Kung magpapa-check up lang siya tuwing 3 buwan, maiiwasan ang pag-ulit nito. Noong gabing iyon, sinabi ng pasyente sa kanyang silid, "Sa Madrid, kailangan kong maghintay ng 6 na buwan para sa ganitong paggamot. Dito, sa loob lang ng 1 araw, tapos na lahat. Sa 3 araw, ganap ng magaling ang pasyente. Maaari na siyang umuwi." Maging ang mga doktor ay nagulat. Mas mabilis daw ang paggaling niya kaysa sa inaasahan. Bago umuwi, sumailalim siya sa huling pagsusuri. Lahat ng resulta ay normal. Mas maganda pa raw ang function ng puso niya ngayon kaysa bago ang operasyon. Nang matanggap namin ang discharge papers, muli kaming nagulat. Isang USB na naglalaman ng buong proseso, mula operasyon hanggang rehabilitasyon. Hindi lang ang video ng operasyon, kundi lahat ng resulta ng pagsusuri at plano para sa hinaharap. May kasama ring salin sa 5 wika. Bago umalis ng ospital, kinausap ng mahal na hari ang cardiologist. Gusto raw niyang personal na magpasalamat. Nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap sa kanyang opisina. Tinanong niya kung paano naging posible ang ganitong pag-unlad sa medical system ng Pilipinas. Sumagot ang propesor, 30 taon na ang nakalipas, may mga hamon din po ang Pilipinas sa medisina. Ngunit namuhunan kami sa edukasyon, nag-develop ng teknolohiya, at binago ang sistema. Higit sa lahat, ang pilosopiya na nakasentro sa pasyente ang naging susi. Tahimik na sinabi ng mahal na hari, kailangang matuto ng Espanya. Gusto kong pag-aralan ang medical system ng Pilipinas. Kasama ang gumaling na pasyente, nilibot pa namin ang Maynila. Isang pasasalamat na naibalik ang kanyang kalusugan. Binisita namin ang isang parke sa tabi ng Ilog Pasig na inirekomenda ng ospital.
Maayos ang mga daanan sa tabi ng ilog. Dahil weekend, maraming pamilya ang namamasyal. May mga nakalatag ng banig, nagbibisikleta, at nagjo-jogging. Ang nakakagulat, kahit pasado 10:00 na ng gabi, marami pa ring tao. May mga babaeng mag-isang nagjo-jogging at mga magkasintahang namamasyal kahit madilim na, walang bahid ng takot. Ipinaliwanag ng guide na bukas ang parke 24 oras at ligtas kahit sa gabi. Maliwanag ang mga ilaw at madalas ang pag-ikot ng pulis. Posible raw ito dahil mababa ang crime rate sa Pilipinas. Maayos din ang mga pasilidad sa parke, malinis na banyo, inuming tubig at upuan. Mula sa isang tulay, tinanaw namin ang gabi ng Maynila. Isang karagatan ng ilaw sa magkabilang pampang. Ang skyline na binuo ng mga skyscraper, ang ilaw sa mga tulay at ang walang tigil na daloy ng mga sasakyan. Isang buhay na syudad. Narinig kong walang likas na yaman ang bansang ito, sabi ng hari. Paano nila nagawa ang ganitong syudad? Ang tao po ang aming yaman, sagot ng guide. Namuhunan kami sa edukasyon at teknolohiya para marating ito. Pumunta kami sa poblasyon, Makati, isang lugar na tinatawag na International District. Kahit gabi na, masigla ang kalye. Bukas ang mga restaurant mula sa iba't ibang bansa at iba't ibang lahi ang malayang nagkakasama. Napadaan kami sa isang Spanish restaurant at pumasok. Ang may-ari ay taga-Andalusia at 10 taon nang naninirahan sa Pilipinas. Magandang manirahan sa Pilipinas. Ligtas at mababait ang mga tao, aniya. Noong una raw ay nanibago siya, ngunit ngayon ay sanay na. Hindi raw nanlalait ng dayuhan ang mga Pilipino. Ang kanyang mga anak ay nag-aaral sa mga paaralang Pilipino at lumalaki ng maayos. Habang naglalakad, nakakita kami ng isang moske. Nagulat kami na mayroong moske sa Pilipinas. Ipinaliwanag ng guide na garantisado ang kalayaan sa relihiyon at magkakasamang namumuhay ang iba't ibang pananampalataya. Pumasok kami sa isang convenience store. Kahit 11:00 na ng gabi, walang tigil ang mga customer. Mula estudyante, empleyado, hanggang matatanda. May bumibili ng kailangan, nagbabayad ng bills, at nagpapadala ng pakete. Isang maliit na tindahan na maraming serbisyo. Ang kahera ay isang estudyante sa kolehiyo. Tinanong namin kung hindi ba mahirap magtrabaho sa gabi. Nag-iipon po para sa tuition, sagot niya. Nag-aaral sa umaga, nagtatrabaho sa gabi, kailangan daw niyang pag-aralin ang sarili. Pabalik sa hotel, sinabi ng hari, ang mga kabataan sa bansang ito ay sila mismo ang humuhubog ng kanilang kinabukasan, nag-aaral at nagtatrabaho nang walang nagsasabi sa kanila. Pagbalik sa silid, muli kong tinanaw ang labas. Pasado hating gabi na, ngunit gising pa rin ang Maynila. Ang mga ilaw ng gusali, mga sasakyan sa kalye, ang liwanag ng mga convenience store, isang syudad na hindi humihinto. Nagkaroon kami ng huling pagpupulong kasama ang mga tagapayo. Binalikan namin ang mga naranasan sa loob ng 3 araw, ang perpektong serbisyo sa airport, ang medical system na nagligtas ng buhay, ang ligtas na mga kalye, at ang masisipag na tao. Lahat ay kahanga-hanga. Masyado nating minaliit ang Pilipinas, sabi ng isang tagapayo. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit nakatuon ang pansin ng mundo sa kanila. Sumang-ayon ang isa pa. Maraming dapat matutunan ng Espanya. Ibinahagi ng mahal na hari ang kanyang desisyon. Bukas, pagbalik natin sa Madrid, sisimulan ko agad ang reforma. Pag-aaralan natin ang medical system ng Pilipinas, ang kanilang paraan ng edukasyon, at kung paano bumuo ng isang ligtas na lipunan. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang nakalipas na 3 araw ay parang isang panaginip. Isang hindi inaasahang paglalakbay na nagsimula sa isang emergency landing. Ngunit ito ang nagbigay sa amin ng pinakamalaking aral. Kinabukasan, araw na para bumalik sa Madrid gamit ang naayos na eroplano. Pag-alis namin sa hotel, nakahanay ang mga staff para magpaalam. Kahit 3 araw lang, hindi namin malilimutan ang kanilang pag-aalaga. Habang papunta sa Naiya, sinabi ng hari, ang 3 araw na ito ang pinakamahalagang panahon sa buhay ko. Ang kasawiang palad ng emergency landing ay naging isang biyaya.
Pagdating sa airport, nandoon na naman ang Special Operations Team. Ang parehong team na sumalubong sa amin 3 araw na ang nakalipas. Mag-ingat po kayo sa inyong paglalakbay, sabi ng hepe. Sana po ay bumisita kayong muli sa Pilipinas. Ang proseso ng pag-alis ay perpekto. Magalang ang lahat ng staff at mabilis ang lahat, mas episyente kaysa sa alinmang airport sa Europa. Bago sumakay sa eroplano, lumingon ang hari. Sa likod ng airport, bahagyang natatanaw ang skyline ng Maynila. Tahimik siyang yumuko bilang pasasalamat. Umalis ang eroplano. Unti-unting lumalayo ang lupain ng Pilipinas. Ang NAIA, ang mga skyscraper, ang Ilog Pasig, at ang walang katapusang syudad. Ang mga tanawing nagpamangha sa amin sa loob ng 3 araw ay unti-unting lumiliit. Tahimik ang lahat sa loob. Tila bawat isa ay may malalim na iniisip. Gusto kong bumalik, bulong ng isang tagapayo habang nakatingin sa labas. Marami pa akong gustong matutunan. 14 na oras ang biyahe papuntang Madrid. Sa mahabang paglipad, hindi kami tumigil sa pag-uusap tungkol sa aming karanasan sa Pilipinas. Ang perpektong pagtanggap sa airport, ang kamangha-manghang medical system, ang malinis at ligtas na mga kalye, lalo na ang tungkol sa medical system. Ang mismong pasyente na naligtas ang pinakahumanga. Hating gabi nang bumagsak, ngunit 5 minuto lang, dumating ang emergency team, 5 minuto pa papuntang ospital. Pagdating, handa na ang lahat at perpekto ang operasyon, maging ang gastos ay nakakagulat. Sa Madrid, aabutin ng 100,000 euros ang ganitong paggamot. Sa Pilipinas, wala pang 10,000 euros. Ngunit mas maganda pa ang kalidad. Kailangang reformahin ang medical system ng Espanya, sabi ng hari. Kailangan nating pag-aralan ang paraan ng Pilipinas. Simula sa emergency system, kailangan nating pataasin ang pangkalahatang kahusayan. Napag-usapan din ang edukasyon. Ang mga estudyanteng nag-aaral hanggang alas 10 ng gabi, ang mga nagtatrabaho para sa kanilang tuition. Ang sigasig ng mga kabataang Pilipino ay kahanga-hanga. Kailangang magsikap pa ang mga kabataan sa Espanya, anila. Ang lakas ng Pilipinas ay nagmumula sa edukasyon, sabi ng isang tagapayo. Dahil walang likas na yaman, hinubog nila ang mga tao. Iyon ang bumuo sa Pilipinas ngayon. Kailangang mamuhunan pa ng Espanya sa edukasyon. Pagdating namin sa Madrid, alas 3 na ng hapon, daan-daang mamamahayag ang naghihintay. Ang karanasan ng hari sa Pilipinas ay naibalita na sa media sa Europa. Nagkaroon ng impromptu press conference. Nagkaroon ako ng mahalagang karanasan sa Pilipinas. Marami akong natutunan, lalo na ang kanilang medical system at ang kasipagan ng kanilang mamamayan, sabi ng hari. Totoo po bang ganoon kaunlad ang Pilipinas? Tanong ng isang reporter. Hindi mo paniniwalaan hanggat hindi mo nakikita, ngunit totoo, ang medical system pa lang nila ay hindi nalalayo sa Europa, sagot ng hari. Anong mga partikular na pagbabago ang inyong pinaplano? Tanong ng isa pa. Agad akong makikipag-ugnayan sa Ministry of Health para pag-aralan ang medical system ng Pilipinas. Kung posible, iimbitahan ko ang kanilang mga eksperto. Pagkatapos ng press conference, bumalik kami sa palasyo. 3 araw lang kaming nawala, ngunit parang naninibago ako. Palaging sumasagi sa isip ko ang mga nakita ko sa Pilipinas. Noong gabing iyon, nagkaroon ng mahabang pagpupulong ang hari kasama ang kanyang mga tagapayo. Tinalakay kung paano ilalapat sa Espanya ang mga natutunan sa Pilipinas. Kalusugan, edukasyon, kaligtasan, kahusayan, lahat ng larangan ay nangangailangan ng pagpapabuti. 1 linggo pagkatapos, nagbigay ng talumpati sa bansa ang hari. Tapat niyang ikinuwento ang kanyang karanasan. Marami tayong dapat matutunan, kailangan natin ng mapagkumbabang sa loobin. Malaki ang naging epekto ng talumpati sa lipunang Espanyol. Bihira para sa isang hari na direktang purihin ang ibang bansa, ngunit maraming mamamayan ang sumang-ayon. Alam ng lahat na kailangan ng pagbabago. Agad na kumilos ang Ministry of Health. Bumuo sila ng isang team para pag-aralan ang medical system ng Pilipinas. Nagpasya silang magpadala ng mga eksperto. Sa Royal Hospital ng Madrid, sinimulan ang pilot testing ng isang emergency system na hango sa Pilipinas. Naghanda rin ng mga reforma ang Ministry of Education.
inanunsyo nilang pag-aaralan ang paraan ng edukasyon ng Pilipinas, lalo na sa agham at teknolohiya. Isang buwan pagkatapos, opisyal na inanunsyo ng gobyerno ng Espanya ang isang komprehensibong pakikipagtulungan sa Pilipinas. Palalawakin daw ang ugnayan sa larangan ng medisina, edukasyon at teknolohiya. Hanggang ngayon, hindi ko malilimutan ang 3 araw na iyon. Isang hindi inaasahang paglalakbay na nagsimula sa isang emergency landing. Ngunit ito ang nagbigay sa amin ng pinakamalaking aral. Pinatunayan ng Pilipinas na kahit walang likas na yaman, kahit maliit ang lupain, kung huhubugin ang mga tao, makakabuo ng isang dakilang bansa. Na ang edukasyon, teknolohiya at walang tigil na pagsisikap ay lumilikha ng mga himala. Ang emergency landing noong araw na iyon ay hindi isang kasawian, kundi isang biyaya, isang pagkakataon upang makilala ang isang dakilang bansa. At ang karanasang iyon ang naging simula ng pagbabago sa Espanya. Madalas sabihin ng mahal na hari, balang araw, gusto kong bumisita muli sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, bilang isang opisyal na pagbisita upang matuto ng maayos, hinihintay ko rin ang araw na iyon. Gusto kong muling maranasan ang kamangha-manghang bansang iyon at makita kung paano pa ito lalong umunlad. Ito ang kwento ng 3 araw na aking naranasan. Isang himala na nilikha ng isang emergency landing, ang mga mahahalagang aral na itinuro sa amin ng Pilipinas. Lahat ng iyon, hinding-hindi ko malilimutan habang buhay. Dito nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Isang hari ng Espanya na napilitang lumapag sa Pilipinas, na mangha sa kanilang medical system at ipinakilala ang Pilipinas sa buong Europa. Ano ang masasabi ninyo sa kwento? Mangyaring mag-iwan ng komento para sa mga bida ng ating kwento. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa huli.